Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Kasi kung iisipin nyo si Marcos Jr. nakapagsalita kamakailan lang, hindi ako nagkakamali, na parang isinurbol niya na. Isinurbol niya na panalo na sila. Tsaka ito ang pinagtataka ko dito, kasi medyo nabibisto na rin ng Comelec eh. Parang nagdadalawa sila ng hindi wala silang, alam mo yun, yung 101% na masasabing na wala talagang dayaan na mangyayari. Kasi doon pa lang sa mga OFW, yung online vote, medyo diskumpiyado din ho ako doon eh. Kaya ito nga, papanoorin ho natin itong sinabi, or ito, mukhang nakalaya na. Attorney Respicio, karapatan natin to, Comelec, na. So panoorin ho natin to. Gusto ko lamang pong i-address yung statement ng Comelec ngayong araw na ito kung saan sinasabi nila na Attorney Harold Respicio, fake news ka kasi nagtatransmit lang naman ng data ang Comelec pagkatapos ng printing ng election return. At pangalawa, sabi nila, yung connection ng automated counting machine sa internet ay private, hindi public. Sasagutin ko po ang mga bagay na ito. Totoo po yan, Comelec. Magta-transmit lang talaga yung automated counting machines doon sa servers pagkatapos ng printing ng election returns. Tama po, ganun po talaga. Pero kung ganun talaga ang mangyayari, bakit kailangan nyo pang i-connect sa internet, Garud, yung automated counting machine bago ka mag-transmit ng data? Kasi kapag nakakonect yun sa internet, bago na mo naman kailangan yung internet, binibigyan mo lang ng oportunidad yung hacker na baguhin yung score ng automated counting machines. Yung sinasabi ng Comelec na magta-transmit lang siya after printing ng election return, yun naman talaga ang nakasulat sa mga rules. Pero hindi yun yung point ko. Ang point ko is sa mga panahon na hindi kailangan na mag-transmit pala ng data sa servers ng Comelec, huwag mo nang i-connect sa internet yung automated counting machine. Best practices po yan sa lahat ng mga sensitibong computer systems sa buong mundo. Saka ito alam nyo, so sa totoo lang etong sinabi ni Attorney anong pangalan niya ulit? Nakalimutan ko. Attorney Respicio, kung tama ba yung banggit ko. Alam niyo, ito ay isang payo na maganda sa Comelec na minasama nila ngayon. Di, sa totoo lang, kasi ito naman talaga, bakit mo pa kailangan i-connect dun? Alam naman natin na napakaraming hacker na naglipa na sa internet. Wala ba? Kasi ito lang yung PhilHealth nga lang, di ba? Noong kamakailan lang, na-hack yun. Yung ibang mga YouTube channel nga ng mga sikat na mga vlogger, na-hack din. What if pa dyan sa Comelec? So tuloy natin. Po sundin ng Comelec. Doon naman sa sinasabi nila na Attorney Harold, fake news ka kasi yung ginagamit naman namin connection sa internet ay private connection, hindi public connection. Hello? Dapat private connection talaga kasi kahit na sinong developer ng computer program at computer systems ngayon sa buong mundo, bawal nang gumamit ng public connection. Kahit ikaw, tignan mo yung Google. Nakante, talagang bawal.
Talagang hindi ka dapat talaga gagamit ng public connection, no ko ba? Ano ba naman kayo, Comelec? Google Chrome mo ngayon kapag nagbabrowse ka ng internet, naka-private connection yun kasi ang nakalagay doon is https:// Try mong tanggalin yung S kasi kapag wala yung S magiging public yung connection. Ang sasabihin ng Google Chrome, uy, bawal pumasok dyan kasi baka pwedeng ma-hack yung connection mo. Tama. Kaya ang ginagawa ng Comelec ngayon is, yung sinasabi nila, ayun naman na talaga ang nakasulat sa rules ng Comelec as it is written right now. At yun yung best practices right now. Pero hindi yun yung point ni Attorney Harold Respicio. Ang point ni Attorney Harold Respicio is, kapag connected sa internet yung automated counting machines sa panahon na hindi naman siya kailangan mag-transmit ng data, binibigyan mo ng pagkakataon yung hacker na mabago yung score sa automated counting machines. Ang iniisip ko lamang po sa mga ganitong statement ng Comelec, talaga bang hindi nyo naiintindihan yung sinasabi ko na vulnerability o nagtatanga-tangahan lang po kayo, Chairman George Garcia, para lituhin ninyo ang taong bayan? Baka nga ganun. Baka parang nililito. Kasi ito kamakailan lang nag-post ang Comelec chairman na si Garcia na wala naman, alos katulad lang naman daw nung kung ano yung sinasabi daw ni Attorney Harold, yun lang din naman daw din yun sa kanila. So ang tanong dito, bakit kinasuhan si etong attorney na to? Tsaka ba't ang bilis? Kinasuhan ka makailan lang tapos sinaresto na agad. Nakakapagtaka lang nga, nakakapagtaka. Dahil po ang katotohanan is, ang iniisip ng taong bayan ngayon, ito po yung first time na nagsampa kayo sa tao sa isang critic ng automated counting machines. Maraming critics ngayong automated elections 2025 at maraming critics ng automated 2022. Ang dami nilang masasabing masasama laban sa inyo. Pero bakit ngayon nyo lamang gustong ipakulong yung taong naglabas ng expose? Bakit ngayon nyo lamang siyang gustong sirain ang buhay? Bakit gusto? Baka ito lang baka lang naman na wait lang, gamitin ulit natin tong telephone natin. Hello, may napanood ka ba? Napanood mo ba yung video ng isang attorney? Yung doon ng isang attorney kasi parang binibisto yung technique natin eh. Baka pwede mo naman kasuhan mo. Baka pwede mong patahimikin. Sasabihin naman ng comment, marami naman sa atin, marami namang bumabatigo sa atin, pero hayaan na natin yan. Sasabihin naman ng isang tao doon sa cellphone na, sige, hindi po pwede, mabibisto yung plano natin dyan. Alam naman natin, napakalakas ang PDP laban ngayon. Napakalabas ang PDP laban ngayon. Kailangan na patahimikin yung attorney na yan. Marami siyang nalalaman. Di alam nyo bakit hanggang ngayon sinasabi lang nila wala. Pero wala silang matinding basihan or matinding explanation about dito sa sinasabi ni attorney. Ang masama pa nga kinasuhan pa nila. Tapos kinulong pa nila. Gusto nyo ipatanggal yung kanyang lisensya bilang CPA, gusto nyo siyang ipadisbar at gusto nyo siyang ipakulong ng napakaraming taon. Ganun ba kasama yung linabas niya na video para ganun nyo siya gantihan at sirain ang kanyang buhay? Ang laman lang po naman kasi ng video na iyon ay ipinakita ko talaga sa Comelec kung paano i-hack ang automated counting machines in principle gamit ang sarili kong code at sarili kong equipment. Kapag merong mandadaya sa eleksyon, yun ang gagawin niyang daya. Ipinakita ko iyon sa Comelec, step by step, code by code. No. So ibig sabihin pala talaga ay talagang mas sa totoo nga lang, maganda pa nga itong ginawa ni attorney para sa Comelec. Ang nakikita ko nga dito is parang tinuturuan niya na Comelec, dapat niyong malaman to na kapag ginawa to ng isa sa mga kung sino man dyan, maaaring ma-hack yung system niyo.
So ang kaya nga lubos ho tayo nagtataka at nagtataka din tong si attorney na bakit parang parang nag-suggest lang naman ako ha. Nagbigay lang naman ako ng suggestion para para alam nyo din yung nalalaman ko. Tapos bigla nyo akong kakasuhan at aarestuin, ipapakulong nyo ko ng mahabang taon nang dahil lang sa suggestion na pwede nyo rin naman mapakinabangan. Yung mahirap sa atin eh. Feeling natin kasi lahat, tingnan mo, Administrasyong Marcos, so kaya naghihirap ang Pilipinas. Kasi nga isipin nyo maigi, feeling nila napakagaling ng pamamalakad nila sa Pilipinas. Feeling nila sila, yung tipong alam mo yung rockstar na wala silang ginagawang anomalya or wala silang ginagawang kababalagan sa ating gobyerno. Yung nangangalim bato ko. Nahantok na kasi ako eh. Yun yung mahirap dito sa Pilipinas na tingin ng mga katulad lang yan, yung Congress. Tingin ng Congress, hindi ko nila lahat tingin ng ibang mga congressman, mas karapat dapat silang paniwalaan kaysa sa COA. Tingin ng mga ibang congressman, mas kailangan silang paniwalaan kaysa sa Supreme Court. Yun yung inaano nila, yun yung tawag dito, yun yung pinapahiwatig nila palagi. Diba? So dito naman, nagbigay lang naman pala to ng suggestion nitong si attorney. Pero bakit ganun na lang kagalit? Ganun na lang katindi ang ginawa sa kanya? Actually, kapag ikaw yung, sabi nga ng COMELEC, para daw akong nagpakita ng manual or ipinakita ko talaga yung step by step kahit ordinaryong tao matututunan niyang i-hack yung election code, yung automated counting machine kapag nakita niya yung video ko. Actually, tama yun, COMELEC. Kasi nga, gusto kong ipakita sa inyo na kapag merong isang hacker, hindi niya kailangan yung video ko para gawin yung hack. Pinapakita ko sa inyo na posible yung hack anytime kahit na sinong may masamang gustong mag-hack sa automated counting machines. So, nakakatakot to. Nakakatakot talaga to. Kaya pala may ibang mga politiko dyan na parang sure na mananalo sila. Kaya pala may ibang mga politiko dyan na lalo na sa hanay ng kabila. Hindi sa hanay ng Duterte ha. Kaya pala may mga kandidato na parang feeling nila talagang mananalo sila. Naku po, mahirap to. Pero dito nga, ito nga, paulit-ulit natin sasabihin na itong ginawa ni Attorney Harold, nakalimutan ko na naman ang putang yan ang pangalan. Respicio, isa pala itong suggestion at parang gusto niyang turuan or gusto niyang malaman ng COMELEC kung ano yung nalalaman niya mapatungkol sa pang-hack na baka nga naman hindi nga naman alam ng COMELEC yun. So nagbigay suggestion. Tsaka ito pa pinakamalupit dito, ito pa lang si Attorney Harold, kung di ako nagkakamali sa kanyang pangalan, ilang beses na pala itong tumatawag sa COMELEC na gusto niya ng explain yung yung natuklasan niya na pwedeng mahack pala ang system ng COMELEC. Ang nangyari, etong si napasama pa. Siya na yung nag-suggest, siya na yung gusto niyang magbigay ng karagdagang impormasyon or dunong or suggestion sa mangyayaring eleksyon na walang mangyaring dayan, siya pa'y napasama. Para isang pagsubok ito sa COMELEC actually, kasi kapag malinis ang damdamin ng COMELEC tungkol sa eleksyon na to at honest talaga siya, ang gagawin niya is, Attorney Harold, ipinakita mo talaga sa akin na pwede talaga palang mahack ang automated counting machines. At thank you na rin dahil sa same na video na yan, nagbigay ka ng suggestion sa akin. Di ba? Totoo naman talagang dapat ganun ang magiging approach dapat ng COMELEC. Kaso ang nangyari, kabaliktaran. Imbis na magpasalamat sa'yo, imbis na matuwa sa'yo, nagalit sa'yo. Nagalit pa dito kay Attorney Harold, kinasuhan, na masama pa nga nito, baka pati yung mga nag-reaction video, katulad ko, baka kasuhan din nila, paktay tayo diya.
Eh ako, nagre-reaction lamang ako at nakikita ko naman na tama naman yung sinasabi ni Atty. Harold. Nagbibigay siya ng suggestion. Ano masama dun? Para paano i-correct yung vulnerability na yun. Thank you very much. Kaya taong bayan, tignan ninyo ha, nakikinig ako sa isang expert, meron pala vulnerability, best practice pala ito na wag i-connect sa internet kapag hindi kailangan. Sinusunod ko na po dahil ito po ang commitment ng COMELEC para sa isang eleksyon na mataas ang integridad. Yun po ang pagsubok sa inyo. Kapag ganun po ang ginawa ninyo, napakataas ang trust rating ng eleksyon na ito at napakataas ng score ng COMELEC sa puso ng taong bayan. Kaso nga lang, ang pagsubok na ito, COMELEC Chairman George Garcia, kapag hindi mo sinunod ang tama, booking na booking ka, guilty ka. Ano pa ba ang iba pang explanation bakit guilty ka at ayaw mong sundin yung advice ni Atty. Harold Lespicio? Bakit for the first time gusto sa history ng mga critics ng COMELEC, ngayon ka lang gustong magpakulong at manira ng buhay at pinatanggal mo pa yung video sa internet? Iisipin tuloy ng tao is, siguro si Atty. Harold Respicio na buko niya yung talagang modus operandi ng COMELEC kapag nandaraya sila sa eleksyon. Siguro ganito yung plano nilang gawing pandaraya ngayong eleksyon na ito, ngayong darating na 2025. Kasi nga naman, kapag pinanood mo yung video na yun, convincing talaga at pwede talagang gawin kahit na sinong tao na merong access sa automated counting machines. Pwede talagang gawin. Kaya kapag hindi mo sinunod yun, guilty ang COMELEC. COMELEC, dadayain nyo ba ang eleksyon? Yun lang. No. Kaya, etong issue na to about sa COMELEC at dito kay Atty. Harold, maging aral ho sa ating lahat na botante. Kaya kung ikaw, may kamag-anak ka man, pamangking kapatid, tsuhin, tiyahin, lola, lolo, kung buhay pa yung lolo mo at lola mo, patay na, wag mo nang gisingin, syempre. Wag mo na, syempre, gisingin yun, namamahinga na yun eh. Pero kung sabihan mo na nay, tay, lola, o pinsan, pamangkin, sino boboto mo? I-straight na natin to PDP laban. Kasi kapag katulad na lang yan, nangyari ito. Hindi ko naman sinasabing nangyari talagang or may 100%, pero may mga bali-balita noong tumakbo. Etong si PRRD or si Mayor Duterte or si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nung panahon ng eleksyon 2016, etong si PRRD, diba, maliit nga ang tingin ng ibang mga politiko sa kanya, mga kalaban niya. Siya mayor nga lang at sila mga kilalan na sila sa politika. Alam nyo ba na kung hindi nagkaisa or kung hindi naging full blush, tinatawag na talagang kung hindi nagkaisa talaga ang lahat ng Pilipino sa pagboto kay Rodrigo Roa Duterte, kay Pangulong Duterte, yung 16 million na bumoto mahigit sa kanya, hindi magiging, sa totoo bawas-bawas pa po yun. Alam nyo, sa totoo lang, yun ay sumobra lamang sa boto niya, yung 16 million na, hindi ko lang alam kung 16 million tama ba, research nga natin, Tagalog. Ilan ang boto ni Duterte nung eleksyon? Tagalog tayo, syempre Pilipino tayo naman. Eleksyon. Yan na. Okay. Litrato. Bakit wala? Ni Duterte. Ano to? Boto. Anong eleksyon? Ba't kaya mali-mali pala spell ko naman kaya pala ayaw Wala talaga. Bakit gano'n? Ayaw Rodrigo Duterte. Tingnan natin sana makita natin dito. Pagkakaalam ko kasi noon, 16 million ang bumoto kay PRRD nung mga panahon na yun. No? Ilan ang boto ni
2016. Kaya pala eh. Mali-mali nga yung election. Election 2016. Yan. O, tingnan natin kung ilan. Ilan ba? Ba't walang lumalabas, no? Walang lumalabas, guys. Ito, binura na? Binura na ba? Ang pagkakalabas yun, ito pala, meron nata. 30 million. Ay, hindi, presidential race result to eh. Oo, hindi pa to kay Marcos pa to hype. Hindi ko kailangan kay Marcos. Wala. Hindi na natin makita. O, sige. Sabihin na natin, sige, ganon. Yun nga, 16 million vote. O, sabihin natin, 20 million vote. Kay PRRD nun. Hindi nyo ba alam na yun ay sobra lamang? Sobra lamang ho yun sa mga bumoto. Hindi yun ang pinakabuo. Yun ang bali-balita noon, ha? Na yung boto ni PRRD noon ay ano yun? Kinulangan na or kinaltasan na sa madaling salita ay dinaya na. Nagkaisa ang buong Pilipinas noon na si PRRD ang iboto. Kaya lumagpas na at hindi na nila kayang habulin. So dito, ang mangyayari dito, malamang sa malamang, eto kabahan na tayo Kapag sa oras na lahat ng hanay, halos lahat sa hanay ni Marcos ni Marcos Jr. ang makapasok bilang senador or congressman or kung ano pa, magtaka na ho tayo. Magtaka na tayo dito. Alam niyo kung bakit? Ano bang ito, katanungan kasi ito ano bang magandang ginawa ng mga senador na hawak ngayon ni Marcos? Unang-una yun, nagpo-promote sa kanila. Wala naman din ginawang maganda rito sa Pilipinas. Gumagapang na nga si Marcos sa pagiging diktadorya. Diba? So doon magtataka ka Okay, sana kung yung lineup ni Marcos maganda ang mga ginawa. Katulad niya nila Lito Lapid, nila Manny Pacquiao, nila Camille Villar. Sino pa? Sino pang mga yung kay Camille excuse me. Yung kay Camille Villar nga magtataka ka doon Alam niyo kung bakit? Sasabihin niya, bagong muka, bagong bakit? Yung tatay mo, nanay mo, kapatid mo, wala naman din nagawa sa Pilipinas. Tapos ikaw, mas masigitan mo tatay, nanay mo, kuya mo sa pagiging senador. Diba? Hindi, okay sana kung may naganda. Ito na lang, Pastor Apollo Sigibuloy, ang ganda ng ginagawa sa Davao. Ang ganda ng ginagawa sa buong Pilipinas. Paalala po ang pagtulong ni Pastor ay hindi lamang po sa KOJC. Kung hindi, doon po lamang sa buong Pilipinas po, hindi lamang sa KOJC compound at hindi lang din sa Davao. Hindi lang kasi talaga, ito yung hirap kay Pastor at kay Pastor Apollo Sigibuloy. Ang hirap kay Pastor Apollo Sigibuloy, masyado siyang naging sikreto. Masyado siyang mapasikreto sa kanyang itinutulong sa taong bayan na halos hindi natin talaga masyadong nakita at hindi masyado nailatag or naipalabas lalo na sa mainstream media at sa social media. Ayun yung hirap doon sa nangyayari kay Pastor. Maraming sasabi na, doon lang sa KOJC sa Davao lang may ginawa dyan. Unang-una, doon pa lang sa Davao, panalang-panalo na si Pastor doon. Dahil kung nagawa niya nga sa Davao, maaari niyang gawin sa Pilipinas, di ba? Ganun lang yun, katulad lang ng mga Duterte. Anong ganda ng Davao? O ngayon, nagbabaklasan na ulit ng mga wire dun. Oo, pinapaganda lalo ng mga Duterte yung Davao. So, dapat ganun no? Doon, maano natin talaga na, kaya nanalo yan kasi ang galing. Kaya nanalo yan kasi maganda, masipag kasi yan at talagang may puso at malasakit para sa bayan niya. Ganun. Kaso, wala Si Benor Abalos,
paano mananalo si Benhur Abalos at paano mo maiwa 100% na itong si Benhur Abalos ay may malasakit at puso sa taong bayan? Eh kung mismong relihiyon nga, ang isang nananahimik na relihiyon ay binastos nila. Okay na sana sige, sabihin na natin. Galit kayo kay Pastor. Si Pastor ang pinuntirya nyo talaga. Eh kaso hindi. Binaboy nyo yung simbahan nila. O, tinakot nyo, binigyan nyo ng napakalaking trauma yung mga member nila. Doon pa lang isa sa pinakamalaking krimen na nangyari dito sa kasaysayan ng Pilipinas yung ginawa nyo sa KOJC. So doon, yan, katulad niyang kay Benhur, malamang, magtataka tayo, ba't nanalo yan kung yung mga relihiyon nga, hindi niya narespeto Binastos niya nga yun, tapos nanalo siya. So siyempre, kataka-taka naman talaga yun. Ngayon yun nga ito, napakaganda ho nito, buti lang talaga ay na merong isang katulad nito ni attorney na nag-explain, na nagbibigay ng suggestion sa COMELEC. Ito COMELEC, hindi ho namin kayo, hindi ko ho kayo binabanatan. Ang akin lang, nagtataka po ako dahil magandang suggestion naman ho itong binibigay ni Attorney Harold. Ano ulit apelido mo? Attorney Harold Respicio, Repicio pala, Repicio. O Respicio. Tama ba? Putang inang hirap. Respicio. Yan Respicio, Attorney Harold Respicio. Napakagandang suggestion. Ba't hindi niyo siya akala nga, kahit naman din ho kami, katulad ko, nanonood ako dito sa bidyong to, okay naman, wala naman nung masama doon sa sinabi niya. Dapat nyo nga po patalaga nga siyang pasalamatan 'di ba? Oo. Kaso ang nangyari, ba't dinimanda at inaresto nyo pa? Kasi nga naman, ang taong bayan nagtatanong. Tanong ko po ang taong bayan, kung meron bang mangdaraya sa eleksyon ngayon, manggagaling ba sa loob ng gobyerno o sa labas ng gobyerno? Kapag manggagaling sa loob ng gobyerno ang mandaraya, yung COMELEC kaya ang mandaraya o yung administrasyon ngayon ang mandaraya? Alright? Loko po. Tanong din natin, kung sila yung mandaraya, meron ba silang access sa automated counting machines? Kahit sabihin na natin na pina-independent audit nila yung automated counting machines sa napakagaling na international IT auditors, pagkatalikod ba ng mga auditor na yon, meron pa rin silang access sa automated counting machines since sila rin yung nagbabantay ng automated counting machines, hindi po ba? At kapag ikaw ay masamang gobyerno, at gusto mo talagang mandaya, gusto mo at ibinigay sa iyo yung napakalaking tukso na kontrolin ang demokrasya ng isang bansa, tama ba na mag-presume na or magbigay ng assumption na baka nga gusto mong baguhin or dayain or makakuha ng advantage ngayong eleksyon na ito? Napakalaki pong tukso, po? Kaya kung iisipin natin, ang basic principle ng lahat ng gadget, di ba kapag may cellphone ka or laptop ka, dalhin mo sa Green Hills, kaya nilang baguhin ang source code niyan kahit merong password. Kasi basic principle yon sa internet security na kahit na anong computer gadget, kasama na ang automated counting machine, basta meron kang access sa machine, pwede mong baguhin ang source code kahit nakatalikod na or kahit tapos na ang audit. So, since ang gobyerno ang gumagwardiya ng automated counting machines at sila yung pwede mong paghinalaan na gagawa ng kalokohan ngayong darating na eleksyon, meron ba silang kakayahan na baguhin yung source code ng automated counting machines na wala tayong kaklu-clue? Alright. Kaya maganda po na on the day of election, i-assume natin na nakurap yung source code ng automated counting machines. Wala kasi tayong magagawa dun kahit anong kembot natin, hindi natin mababantayan yung automated counting machines 24/7 at kada segundo. Kaya ang dapat na lang natin gawin is kapag corrupted man yung source code ng automated counting machines at meron siyang highway na create or daanan para sa isang hacker o masamang tao na baguhin or makipag-usap or magbigay ng instruction doon sa makinang iyon, wag tayong pumayag na ma-access yung highway na iyon. At ang tanging paraan lang para magawa yan ay wag mong i-connect sa internet yung automated counting machines. Kasi kahit
Ito, i-explain ko sa inyo ng generic explainers. Generic explainers. Ang pinapunto kasi dito ni attorney, nasa internet talaga ang pinaka-hacker. So, totoo naman talaga yun. Nandun naman talaga yan. Ngayon, bakit mo i-connect ngayon ang tinatawag na program ng Comelec or ng yung machine na nagbibilang sa motor, machine ng Comelec para madali na, doon sa internet kung alam mo naman na may virus doon or baka magkaroon ng virus doon or magkaroon ng hacker o gano'n. So dapat iwasan mo 'yun. Hindi mo hayaan na makapasok. Hindi mo hayaan na masira or sila ang mag-control ng iyong ng machine mo. 'Di ba? 'Yun yung pinupunto rito ni attorney. Na sana naman totoo nga rin din yun na hindi mo mababantayan ng 24/7 ang machine ng Comelec. Siyempre. At yun pa nga, ang pinakaano dito, sa tutusin, ang daming purpose na pwedeng ma-hack ang machine ng Comelec. Una-una dun pa lang sa mga IT na mga tinanggal, umalis, paano na lang? Paano yun kung yun pala? Halimbawa lamang, may 10 IT galing sa Comelec. Umalis sila. Tapos etong isang kandidato hinire yun. Halimbawa lamang po, hinire yung 10 kandidato na yun. Nung hinire ng 10 kandidato na yun, yung mga umalis na IT na galing Comelec, na alam ko ano yung pasikot-sikot doon sa kalakaran doon sa loob ng Comelec, sa mga machine, inupahan niya lamang ng tig 10 million ba? Malaking bagay na yan. Hindi mo makukuha. Sige, sabihin natin. Kasi mahirap din yung gawain na. Sabihin natin, tigwa 100 million pesos. Kung laki-laki ng nakukuha nilang pondo ngayon. Halimbawa lamang po ito. Halimbawa lang. Wala po itong kasiguraduhan. No? Ngayon, uupahan ng isang kandidato yun para imanipula yung mga boto na nagmumula sa Comelec na nakakonek sa internet. Paano na? Hindi nga na. Diba? Dapat nga itong, kaya paulit-ulit ko sinasabi na itong sinasabi ni attorney, napaka ganda ho nitong suggestion para sa Comelec. Nagtataka ako ba't kinasuhan nyo? Hindi ko to siya kilala masyado. Tutusin nga ngayon ko nga lang siya na-content Ngayon ko lang siya na-reactionan. Diba? So napakaganda. Okay pala talaga tong sinasabi niya. Ang may mali dito, yung Comelec. Kasi bigla nilang kinasuhan, tinawag na fake news. Samantalang pinakita niya naman. Diba? Pinakita niya yung ginawa niya kung paano niya, kung napaka-basic niya lang na ginawa, kung talagang kayang-kaya pala kahit naman sino makapasok doon sa Comelec na yun. Comelec system. Okay, tuloy pa natin. Corrupt yung code niyan kapag hindi naman siya na-access ng masamang tao sa labas, wala ring silbi. Malamang ang gagawin na rin ng gobyerno or ng masamang tao na gustong baguhin ang source code noon, syempre hindi siya masyadong obvious. Kapag hindi na makakonect yung masamang tao na gustong baguhin yung resulta ng election, ang gagawin niya na is pababayaan niya na yung makina na maglabas ng totoong resulta. Kaya alam niyo, ito medyo kinilabutan ako dito sa sinabi ni attorney na to. Dapat ko ba sabihin to? Natatandaan niyo ba yung eleksyon ng panahon na naglaban bilang Vice President etong si Leni Robredo at si Marcos Jr.? Di umano. Maraming inupahan, maraming kinuha si Marcos ng mga IT na kung paano mangdaya sa eleksyon. Tandaan niya, di ba? Tignan lang natin kung meron sa balita. Titignan natin kung meron sa balita. Pero doon sa video yun, mga kabanateros, doon parang nalaman ni Marcos Jr. kung paano
mang-hack. Di ba pinaglaban niya yon? Pinaglaban ni Marcos Jr. yung pagtakbo niya ng Vice President na siya daw ang nanalo at hindi si Leni Robredo. Ayun pala, panahon din pala ata ni ng Pangulo si PRRD, di ba? So doon nalaman niyang lahat kung ano yung proseso sa ganito, sa ganyan, kung paano kunin to, paano kunin yan, paano makapasok doon, paano makapasok dito. So ituloy lang natin tong at hahanapin ko yung video. Importante na habang nagbobotohan tayo on the election day at bago mag-print ng election return, sana hindi mo na siya connected sa internet. Para, yun nga, hindi maka-access yung masamang tao at baguhin niya yung score sa loob ng automated counting machines. Tandaan po ninyo, ang score sa loob ng automated counting machines ay hindi nakikita. Saka mo lamang yan makikita ng mga watchers pagka-print ng election return. Kaya importante na bago mag-print ng election return, walang access sa internet yung automated counting machines kasi yun lamang yung first time na makikita natin yung final score pagka-print ng election return at magugulat ka na lang na yun ang resulta. Ngayon, ang mangyayari po dyan is kapag may kopya na yung mga watcher natin ng mga election return na tamang score kasi hindi connected yung makina sa internet, malamang yung masamang tao na gustong mandaya ng election, ang linagay niya na ring instruction dun sa corrected source code ay, since ganyan ang nangyari, ang isend mo na ring data sa servers ng COMELEC ay yung tamang data. Kasi nga naman kapag iba yung hawak ng mga watcher na resulta ng eleksyon at yung mga lumalabas sa COMELEC servers, obvious na pandaraya yun at magkakaroon talaga ng revolusyon sa Pilipinas. Ang gusto pong iwasan ni Attorney Harold Respicio ay isang pandaraya na walang may alam. Kahit yung mga election board natin, mga teachers natin, hindi nila alam na merong nangyayaring daya. Kahit nga karamihan ng tao sa gobyerno, walang may alam na may nangyayaring daya. Kasi para siyang sleeper agent, kumbaga para siyang spy na natutulog. At ito, panoorin natin saglit. Sana hindi tayo chupulangkot baby kumon dito. Ito. Sana ito yun Sa wakas, nakakakilabot ng mga ebidensya na pandaraya ni Leni Robredo, siniwalat ni Bongbong Marcos. Ito, panoorin nun natin. Ayan. Uy, ba't walang... Kung inuna niya yun, Mindanao, garantisado makakapagpakita siya ng daya. Bakit ako sigurado? Kasi nagprotesta ako rito sa COMELEC doon sa 3 probinsyang yun, doon sa regional against Hataman. Napakita namin lahat yung daya doon sa 3 probinsyang yun. Yun ang ina-adapt ni Marcos, yung findings ng COMELEC. Sinabi ng COMELEC, hindi yung voter ang bumoto dito, iba. Napakita namin lahat yun, kaya ina-adapt ni Marcos yun. Patayin natin yung sounds kasi baka ma-copyright tayo. So ito yun, ito yung video na yun na talagang na nalaman nila na parang nadiskubrihan ni Marcos kung paano ang proseso ng dayaan. No? So yan. Yan, nalagyan natin yung sounds. Baka wala nang sound. Wala pa naman, no? Yan yung nangyari. Pero dito kasi hindi natin din masyadong malaman na wala pang baka maano tayo. Ito, pakinggan natin. Walang sound. Ang COMELEC sa turi ang pirma ng bawat isang botante. Kaya dami zero. Meron pa naman zero. Nagsagawa ng technical examination ang COMELEC sa tulong ng National Bureau of Investigation upang malaman kung lehitimo ang mga botanteng nakilahok sa halalan ng ARMM. Sinuri ang pirma ng bawat isang botante. Ang Voters Registration Receipt o VRR o ang pinipirmahan ng botante sa araw ng pagrerehistro ay kailangan magtugma sa EDCVL o Election Day Computerized Voters List o ang kanilang pinipirmahan sa araw ng eleksyon. Ang bawat guhit at linya ay masusing inaaral ng mga eksperto upang maberika ang pagkakahalintulad nito. Hindi man sakto lagi ang bawat pirma. Nalalaman ng eksperto kung tugma ang estilo ng sulat kamay na ginamit.
Laking gulat Ito ay isang halimbawa lamang, no? Kasi nga, sabi nga nila, kung nalaman mo ang pandaraya noon, pwede mo na rin gawin ngayon. Kaya nga dito pa lang mga banateros, medyo nagdududa na nga ho tayo. Dahil nga dito sa nilabas ni Attorney Harold, may karugtong yan dito. Kasi nga, eto nga, gumastos ng talagang malaki si Marcos noon para mapatunayan niya na dinaya siya ni Leni Robredo doon sa panahon nung magkatunggali sila bilang vice presidente ng Pilipinas. So doon po lang, kung ikaw ay kung nalaman mo na ikaw ay dinaya, edi marunong ka rin at alam mo rin kung paano mandaya. So hindi ko na masyadong basta panoorin nyo na lang tong video na to. Ang title ho nito, kasi baka makapiright tayo. Ang title ho nito ay Sa Wakas, Nakakakilabot na Mga Ebidensya ng Pandaraya ni Leni Robredo Siniwalat ni Bongbong Marcos. So mabalik na tayo doon kay Attorney. O nga pala, mabalik na tayo dun sa sinabi ni Atty. So, hihintay lamang ng instruction kung gusto mong bang dayain o hindi. Kasi merong choice kung gusto ko bang dayain itong makina na ito o hindi. Malamang kung may mangyayaring daya sa eleksyon, ang may alam lang yan is yung mga iilang tao na nabibilang mo sa daliri na merong access doon sa mga device at nagbago ng source code doon sa mga makina habang walang nakatingin. Once gawin mo iyon, napakadali na lang mangyari at connected sa internet, hindi mo makikita ang mangyayaring daya, mangyayari siya in a split second, less than 1 second, iba na kaagad yung score. Yun po ang ipinakita ko. Grabe no, bilis no, less than 1 second. Sa aking video. Kaya po, ang hirap po kasing bigyan ng benefit of the doubt ang COMELEC sa ganitong sitwasyon kasi tulad ng sabi ko kanina, kung honest ka, makikinig ka. Tama. At kapag guilty ka naman at plano kang mandaya, ano ang gagawin mo? Di ipakulong mo na lang yung tao, patahimikin mo siya, patayin mo na rin siguro siya, at ipa-down mo yung video para hindi magkagulo sa ating bansa. Pero naku, no? No. Kaya nga, itong sinasabi ni Attorney, may kita rin ho natin sa pag-uugali ng mga congressman to na lubuso na nasasaktan sa mga sinasabi ng mga vlogger. Gaya ng sinabi ni Attorney, kung hindi naman totoo, hayaan mo lang. Kung totoo, ba't guilty ka? At nanggagaling mismo sa mga bunganga nila yun. Ang masama dyan, papatahimigin ka, i-delete yung video na na-discover mo or na bulgar mo mapatungkol sa kanila at yung pinakalas, ipapatay ka. Alam nyo, kaming mga vlogger, ayan na rin yung nasa isip namin. Maaari anytime kung sino mo yung pinaka kasi alam naman namin na galit. Maraming galit sa mga DDS vlogger ngayon kasi nabibisto yung baho ng ibang mga politiko dahil nga sa amin. Pero yun, hanggang ngayon, nananalangin pa rin kami na huwag kaming pababayaan. Pero yung usapang ipapapatay kami, hindi ho malabong mangyari yun. No, hindi malabong mangyari yun dahil una-una, sino lang. Kung yung pagtitindangan ng shabu, tinatsaga nila yung pagpatay pa kaya ng tao na bigyan ka lang ng 100K, 500K, 50K, baka nga 20K nga lang pwede nang ipapatay ka. Hindi ko sinasabing papapatay kami ng Congress. So, sinasabi ko ito is pangkalahatan, mga galit sa amin. Diba? Pwede rin mga viewers na galit sa amin. Diba? Ayun yung pinakamahirap dito Pag marami ka ding, eto ay, samantalang yung sinasabi namin is dahil katotohanan lamang. Kung hindi naman namin nakikita sa kanila yun, hindi rin namin sasabihin. Pero taong bayan, papayag ba tayo na nakawin sa atin ang ating demokrasya? Lahat tayo naniniwala na ang boto natin ay may bilang. Ang resulta pala ng ating eleksyon ay hawak lamang ng iilang tao sa gobyerno na may access or merong kakayahan na magbago ng rules mula sa COMELEC. Kaya po taong bayan, ito po ang mensahe ko sa inyo. Sana po manindigan tayo na i-push ang COMELEC
na baguhin ang kanilang rules. Ito lamang po ang gusto kong mangyari, COMELEC. Wala nang iba. Napaka-inosente. Walang mawawala sa taong bayan, walang mawawala sa democratic process natin, wala ring mawawala sa COMELEC. Hindi rin madedelay ang ating pag-transmit ng election. Sabi nila last time nga daw within 1 hour transmitted na dapat yung resulta ng election. Sabi ko nga dapat within 1 minute transmitted na dapat kasi cut-off ang 7 p.m. Pag pindot mo ng election return, ilang seconds lang yung printing nun, i-connect mo kaagad yung makina sa internet. Pag-click mo, magsisend dapat kaagad yun sa COMELEC. Napakaliit lamang ng data na iyon. Split second lang na ipadala na kaagad sa server ng COMELEC yun. Gamit pa natin Starlink, di ba? Napakaganda po yun kasi ang delay lang na mangyayari is yung moment na isasaksak mo yung LAN cable doon sa automated counting machine. It would only take you 1 or 2 seconds para gawin yun. Kung meron mang delay na mangyayari dahil sa suggestion ko, yun lamang ay 1 or 2 seconds dahil Sabi mo, grabe naman yun. Delay na pala talaga sa kanila yun. tayo ka at ikakabit mo yung LAN cable doon sa automated counting machines. Kaya ito po ang sinasabi ko, COMELEC, napakasimple lang ng solusyon. Ang current po kasi na manual ninyo paano mag-operate ng automated counting machine ngayon ay yung Annex B ng COMELEC Resolution 11098. At ang nakalagay po doon ay before the day ng elections, merong dry run na mangyayari at tetestingin mo, ito troubleshoot mo kung connected ba sa internet yung makina at merong data na pwedeng connected siya sa internet. At kapag connected siya sa internet at okay na rin yung mga ibang troubleshooting process mo, okay. Ito yun, sa lahat po ng sinabi niya ni attorney, ito po yung kasagutan ng COMELEC. Panoorin natin. Walang nakikitang problema ang Commission on Elections pagdating sa certification ng Automated Election System o AES. Ito'y sa gitna ng mga issue na wala pa ring accreditation ng mga natatanggap ang AES para masabi na transparent ang mangyayaring eleksyon. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. Puntirya ngayon na mga kritiko ang kawalan pa rin ng COMELEC ng accreditation pagdating sa gagamiting automated election system sa May 12 midterm elections. Gusto pa nga ni Senadora Risa Hontiveros na magbukas ng pagdinig hinggil dito dahil dapat daw may accreditation na ang poll body 3 buwan bago ang halalan para matiyak ang transparency sa sistema. Si COMELEC Chairman Attorney George Garcia handa raw humarap sa investigasyon. Ayon sa COMELEC Chief, hindi mandatory o obligado ang COMELEC na makapag-secure agad ng accreditation. Kung matatandaan niya na noong May 12, 2022 elections, ay May 6 lumabas ang accreditation sa sistema ng halalan, habang lumabas naman noong May 13 ang accreditation para sa May 15, 2019 elections. Sa eleksyon ng taong 2013, tapos na daw ang halalan, saka niya nagkaroon ng source code review. Pinag-aaralan natin yung mismong batas, with all due respect, yan po ay directory. Kasi kung ganun po, yung palang election natin simula po ng 2000. Parang mali po ata itong na-select ko ah. Oh, sige, hanapin yung video. 13, 16, 19, 22, violation po pala lahat yun. Kung talaga pong hard and fast rule yung 3 months before the election, so yung pong malahat pala nangyari. Pero hindi po ba lahat naman ng nangyari election since 2010 ay naging maayos? So ibig sabihin tayo po ngayon sa kasalukuyan ay nasa pinakamagandang pwesto pa dahil nandito pa rin tayo sa March 4. Kung ikukumpara sa March 6 at saka sa March 13 noong nakaraang 2 eleksyon. Paliwanag mo ni Garcia, hindi pa nakakakuha ng akreditasyon ng COMELEC dahil kasama na ang Ito pala yun no? Siyempre, aminin ba